February 14 po. Kaya po, kung i-define natin po, ang Biblia po ay isang word lang po yan. Yung word po yan ay love. Kaya po, sabi ko daw po, in-express ni Lord ang pagmamahal niya through this verse, John chapter 3, verse 16. Naranasan niyo na ba po ba magbigay pero isa na lang? Yung ibig sabihin ko po wala na sobra o wala na reserva. Kasi po, madali pong magbigay kung sobra ka. Madali siguro pong magbigay ng sasakyan kung may isang daang sasakyan na po. Siguro po, madali pong magbigay ng bahay kung may isang daang bahay na po. At siguro, madaling magbigay ng tinapay kung may isang daang tinapay ka. Pero po, kung isa na lang ang tinapay na maibibigay mo at gutom ka pa, at na ibigay mo ito, ang tawag po dito ay sakripisyo po. So, ano nga ba po ang sakripisyo? Ang sakripisyo po ay pagbibigay ng benepisyo sa iba, pero ikaw at ang sarili mo ay hindi nabebenepisyohan. Ganyan din po, si God po. Ibinigay niya ang kaisa-isa ng anak sa atin po, ang buktong ng anak na si Jesus Christ po. Binigay niya ito sa atin para patawarin ang ating mga kasalanan. Sino ba po dito ang napatawaran ni Jesus po at inaccept na natin po siya? Amen po, diba? Amen. Kaya po, isipin niyo po, paano kaya naibigay ni God ang kanyang anak sa atin upang iligtas at patawarin tayo. Kahit yung kapalit, hindi mararanasan ni Jesus yung saya at tuwa ng buhay, kundi ipapako ba siya at papahiyapan ng mga tao. Ginawa iyan ni God dahil mahal niya tayo. Amen. Kaya po, nung mga February po, nung mga wala pong mga kaalit, at least po meron si God po. Minamahal niya tayo. Amen. Hindi po sa partner natin matatagpuan tunay na pagmamahal kay God po. Kaya po may apat nga po na types of love po So, una po is Eros love. Yan po ay sa mga ano natin, mga sinasabi natin sa ating partner. Yan yung sinasabi natin, I love you. Yan po. So, I love you. yan po sa mga asawa po natin. Asawa po natin. Pero po, wala po ang asawa. Asawa po natin. Sa Asawa po natin. pangalawang love naman po ay filial love po. Yan po yung mga sa ating mga kaibigan, mga pagkakatiwalaan natin. Yun. So, pangatlo po ay storage love or storage love. Huwag nyo lang po kung paano po storage love po. So, yan po sa ating mga pamilya na binibigay natin ng pagmamahal. Pero po, ito po ang pinakamataas na naibigay sa atin ni Lord. Yan po ang Agape love. agape love. So, yan daw po ang unconditional love po ni Lord sa atin na ibinigay niya sa atin. Kaya nga po, may apat na puntos po ako dito. So, unang puntos natin po, sino kaya ang pinagmulan ng pagmamahalan po? Yan po, God's love is the source. Kaya nga po kung babalikan natin yung John 3:16, for God so loved the world. Ang pagmamahal daw po ni Lord sa atin ay walang katumbas. Walang po maiiwan, walang exempted po. Lahat po tayo ay mahal ni Lord at sa atin po ay pantay-pantay. Kaya hindi natin siya minahal dahil niligtas niya tayo. 1 John 4:19, we love God because He first loved us. Kaya kung hindi niyo po alam ang pagmamahal, hindi niyo din po alam si God. Kasi si Lord po at si God, siya po ang source ng pagmamahal. Kaya po kung wala po si God, hindi po natin maranasan yung pagmamahal. Kaya bless na bless po tayo. Kaya may nagmamahal po sa atin. Tayo po ba, mahal ba natin si Lord po? Amen. Amen. Sino po ang hindi? Siyempre po, sa mga hearts day po, may regalo po yan, di ba po? Mga flowers, sa loob po. Sino yung kaya po yung mga nabigyan po dito? Papasana. Ganyan din po yan sa ating Lord kay God po. So, pangalawa po, God
gift is His Son. Dahil sa ayaw na tayong magpahamak, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus Christ. Sabi nga po, that He gave His only begotten Son. Ang pagmamahal daw po ay pagpapatunay na sa sakripisyo, hindi lang sa salita, hindi lang po sa pag-ibigay, at dapat po sa pagsasakripisyo po. So, si God, wala siyang binigay na something, may binigay siya ng someone. At yung someone na po ay si Jesus Christ. Amen! Amen! Pasalamat po tayo dahil sa ating Panginoon po dahil tayo naligtas. As na po ko, bilang anak po, si mga parents po natin is grateful po dahil meron po tayo kasi binigay tayo. So yun po ang great love po. So kung may gift man sa atin si Lord, dapat may pananampalataya tayo. So number 3 po. Faith is the requirement. So sino nga ba dito ang may pananampalataya kay Lord? O dapat patatagin natin yan. Amen! Lahat ng trials, nadadaan natin sumusuko agad. Sabi nga po, 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith and not by sight. Yan daw po. Nananampalataya tayo dahil kay Lord, hindi sa narinig lang natin sa labas, hindi lang narinig sa classmates, sa kaibigan. Siyempre po, kay Lord po ay may pananampalataya. Sino ba dito ang nananampalataya kay Lord dahil narinig niya lang sa kaibigan niya? Sino nga ba dito ang nagsisimba dahil lagi niya lang kasama ang kanyang kaibigan? Di ba po? Wala po. Kaya nga po, that whoever believes in Him. So, kung mga pananampalataya natin, patatagin po natin yan dahil yan po ang patunay na mahal natin si Lord, hindi lang sa pag-preach, hindi lang po sa pag-Bible study, dapat may pananampalataya tayo. Kaya, faith is the requirement. Sabi nga po dito sa Matthew 4:13, you of little faith, why did you doubt? Tingnan nyo nga po, lahat ng nananampalataya, hindi lahat nang nag-aanlakan. Tingnan nyo po nga, sino ba po yung kausap ni Jesus po dito? Yung mga disciple na di ba po yung namangka sila? Tingnan nyo po, nung naglayag po sila, sinabi ni Lord na may pupuntahan tayo. Hindi man lang inabala ni Lord yung mga trials, mga problems na dadaanan nila. Pero po nung naglayag na po sila at nung nakatulog si Lord, may na-encounter po silang bagyo po, di ba? Bagyo po yun. Bagyo. So, nangamba po yung mga disciple niya po. Pero po, bakit po sila nangamba? Siyempre po, sino nga ba po hindi mga magpapululoy pa po? Pero po, bakit po tayo mangangamba? Kung nandyan naman si Lord na katabi natin, tingnan nyo nga po mga disciple ni Lord po, kahit katabi na nila, nangangamba pa din sila. So, you of little faith, why did you doubt? Kaya huwag po tayo mag-aalinlangan, huwag po tayo mangangamba. Dahil kasama natin si Lord. Amen! Amen! Kagaya lang po tayo ng mga disciple ni Lord na sa mga konting trials lang po, mga problems po sa ating mga buhay, bumibigay na po tayo. Hindi po ginawa ni Lord ang mga trials at problema para tayo pahirapan, para tayo ay ibaba. Ginawa niya po yan para itest ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya po, patatagin natin ang ating pananampalataya. Hindi niyo po alam mamaya tinetest na kayo ni Lord po. Amen! So, kung may time po kayo mag-worry, may time din po kayo mag-pray. Kaya, mag-pray and pray lang po kayo. Dahil ako din po, nag-worry po ako. Kaya, may nabasa po ako. Don't worry tomorrow, for tomorrow it will worry itself. So, kung may time po tayo mag-worry, may time din po tayo mag-pray. Kaya, ibigay natin kay Lord yung tunay na pagsasamba natin, tunay mga prayers natin, mga natin sa Lord po. Amen po.
po, kung may faith po tayo, is may promise si Lord po. Ano nga ba po yung promise niya po? Number 4. Okay po yung mabilis lang. Ayan daw po, ang apat po ay eternal life is the promise. So, John 14:6. I am the way and the truth and the life. No one knew the Father except through me. So, eternal life daw po is the promise. Sabi daw po dito, should not be perished but have everlasting life. Kaya pag inaccept na natin si Lord, sa ating puso, dapat may promise din tayo kay Lord. Siyempre, may promise din sa atin pag nalilingkod tayo sa Kanya. Magkakaroon po tayo ng everlasting life. Pero po, may promise ba tayo kay Lord? Kay Lord? Okay. Yes po, di ba? Yun po ang magiging niya po tayo. Magiging follower niya po tayo. Manghihikayat tayo ng mga kaibigan natin na lumapit sa Kanya. Pero, may isang tanong lang po ako. Tupa ba po tayo o kambing ni Lord? Siyempre po, tupa po tayo. Kaya po, sa araw-araw na ginagawa natin, hindi sa tao na hahanap ang tunay na pagmamahal, kundi kay Lord. Sa tingin niyo po, kailan lang po nararamdaman ang pagmamahal? Kapag kasama niyo lang po yung partner, or may nagbibigay ng compliment sa'yo na maganda ka. Pero po, nararamdaman natin po yung pagmamahal everyday po. Pero hindi lang po natin napapansin dahil nahihiwalay yung paningin natin kay Lord. Kaya dapat po, diretso lang ang ating tingin po. Diretso lang po ang ating tingin. Wala po kung kakanan, wala nang pagkalit po. So, tignan niyo po, mga napanood ko po sa TikTok, nagtatanong po sila sa mga nagpipreach po sa mga kalsada. Bakit kaya ginawa ni Lord yung hell kung gusto niya tayong makasama? Ginawa ni Jesus ang hell hindi para parusahan. Kasi nga po, di ba po, binigyan tayo ng will ni God kung susunod ba tayo o hindi. Kaya nire-respect ni Lord po ang ating desisyon. Pero po, may plano yan si Lord. Dapat po, mas piliin natin ang plano ni Lord. Kasi si Lord po ang daan papunta sa ating pananampalataya po. Kaya po, blessed na blessed po tayo dahil may nagmamahal po sa atin. Sino ba po dito ang hindi po minamahal? O di ba po, hindi po kasi lahat po tayo minamahal ni Lord. Kaya po, sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Lahat po tayo, wala pong maiiwan. Kaya po, i-accept na natin si Lord dahil wala na po tayong mahanap na ganitong pagmamahal kundi kay Lord lang po. Amen po ba? Amen. May mahanap pa ba tayong ganitong pagmamahal kay Lord? Tatanungin ko lang po kayo, paano po kung yung anak mo kailangan mo i-sacrifice para sa kapayapaan ng mundo? Di ba po masakit po? Ganyan din po ang ginawa ni God po. Kaya po, patuloy natin pasalamatan, mahalin si Lord, at i-accept natin sa ating puso ng buong buo. Kaya po, blessed na blessed po tayo. So, hindi po sa February 14, hindi po sa Heart's Day, hindi po sa partner na hahanap ang true love, kundi kay God. So, ito lang po ang aking mention. At sinasama po ang ating mahal na pastora para may mailan po. To God to be the glory. Amen.